ang tunay na buhay ko. 13 anyos lang ako nang hawakan ko ang mikropono. Nakasalalay sa mga palad ko ang aking tagumpay. Salamat sa mga taong nakasama sa paglalakbay. Sa madilim na bangin doon ako mismo nahulog. Halo-halong emosyon sa akin ang humubo, kung saan lahat ito ay malabo niyong maranasan. Natutulog sa sahig na wala man lang pong higaan, pero kahit na ganun pinipilit na magkaroon at maliwanagan sa aking mga bawat tanong. Sa malalim na balon kung saan wala ng tao, halo-halo yung naririnig, sistema ay malabo. Nakatago sa isang masikip na bahay-bahayan, bumubuhos ang ulan sa tabi ng aking higaan. Tanging ilaw ay gasera at saging lang ang hapunan. Natutulog na dasal lang din ang aking sandigan. Sana palayain na sa sitwasyon na ganito. Ayoko na kasi nahihirapan na ako. Sa palagay mo ba gusto ko pa na magbiro? Hindi na kaya ng damdamin ng mga ganto. Hindi na kaya. Ayoko na. Sa palagay mo ba gusto ko pa? Kukupin ang pamahalaan sa isang pasilidad ang mga pamilya at individual na walang matirhan at nasa lansangan. Sa edad kong ganito, ang dami ko nang naranasan. Mga kaibigan ko lang ang nagsilbi kong sandalan. Sa gabi na maulan, halos walang masisilungan. Wala akong makainan o wala akong matulungan. Kailan ba matatapos tong matindi kong hidwaan? Ayoko na ng ganito, sawa na sa lansangan. Lumaki na gutom lang din ang kaya ko na labanan, pero para sa akin lang din ang tunay na laban. Paglalakbay sa kalisik, muray kumakalam. Namumulot ng basura para merong pagkakitaan. Nakasama ko si Diego, isang batang basurero. Nangarap din siya minsan na maging isang piloto, ngunit siya ay bigo dahil di nakapag-aral. Parehas lang kami, ang mundo namin bumabagal. Sana palayain na sa sitwasyon na ganito. Ayoko na kasi nahihirapan na ako. Sa palagay mo ba gusto ko pa na magbiro? Hindi na kaya ng damdamin ng mga ganto. Hindi na kaya. Ayoko na. Sa palagay mo ba gusto ko pa?